sinasabi ng mga didili sa FB, sabi nila, labag na raw yan sa konstitusyon dahil hindi raw pwede na dalawa or higit pa ang ibibigay sa international law. O di ba mga tanga? Nag-comment nga ako dun sa mga ganong klase ng mga vlogger, nandidilis. Sabi ko, asaan ilatag mo yung nagsasabing konstitusyon dyan? O, di ba? Dahil nga raw wala na daw tayo sa sa ICC. Kumbaga wala nang jurisdiction. Wala naman na talaga. Pero nung naisampa yung kaso, eto yung hindi nila maintindihan, magets. Di ba? Napakasimpleng arithmetic nito, mga kababayan. Isinampa yung kaso, may jurisdiction pa tayo. Tumakbo yung investigasyon, may jurisdiction pa tayo. Ngayon tinanggal, akala ni Digong, mawawala rin yung kaso niya, ang masama nun, na i-file. Hindi naman binasura ng ICC yung final na kaso, ni Senator Trillanes. Dahil bakit? Naglatag agad sila ng mga ebidensya at ng mga testigo na dinala sa ICC. Di ba mga tanga? Tapos sa pipilit nila na hindi na raw pwede dalhin si Bato at si Bongo dahil yan daw po ay hindi nasakop ng jurisdiction ng ICC sa Netherlands. Di ba mga syunga? Kayo mga kababayan, comment down below nga kung tama ba yung sinasabi ng mga DDS? Di ba? Wala na silang kawala sa ICC, mga kababayan pakinggan pa natin si Senator Trillanes para lubusan tayong makaintindi ng batas ng international law, okay? Okay. Pero yung pong warrant of arrest na binanggit ninyo para sa inyo ay galing sa domestic court. In this particular case, kung ICC yan, it's a foreign entity, meron po bang option ng Senado to say no, wala tayong relasyon sa ICC and therefore hindi namin mai-implement yan? Pwede na po nilang i-insist yan, pero yung public pressure na kaakibat niyan masyado mabigat. Kasi yung Senate, yan yung nag-approve, nag-concur dun sa Rome Statute noong 2011. At sila nakalagay doon sa Rome Statute na kapag ang Pilipinas ay kumalas bilang member, yung mga provisions doon are still effective nung tayo ay member pa. So ito, lahat po itong krimen na ito ay ginawa nung member pa tayo. At yun yung, sorry, kakat lang natin sa Sentry. Yun yung pinapaliwanag natin kanina na hindi maintindihan ng mga didilis. Ang pilit pa rin nilang ini-insist kahit si Bato is hindi na under by jurisdiction itong warrant of arrest ko na darating. Di ba? Mga syunga, hindi nga nila maintindihan kahit na wala na tayo sa ICC o wala ng jurisdiction ng Pilipinas dahil hindi na tayo miyembro, yaan ay na-file way back 2017 pa, mga ungas. Bakit ba kasi kayo mga didilis, hindi kayo makaintindi ng simpleng arithmetic na sinasabi ni Senator Trillanes? Di ba? Galawang bobo kayo tuloy natin. Yun ang naging basihan nung warrant. Then we have a law, itong Republic Act 9851, yung International Humanitarian Law, kung saan nakalagay doon sa jurisdiction, Section 17, na kung mayroong iniimbestigahan ng International Tribunal ukol sa crimes against humanity, genocide at iba pa, ang gobyerno ng Pilipinas may surrender or extradite itong taong ito. Ganun po ka-specific. So yun po ang
mga basis dito. Kaya the Senate, kung gagawin nila yan, they will be defying so many laws. Ano? Yeah. What about one little na laging sinasabi one factor is kapag ang Senate daw is in session, there is no way na mahuhuli o ibibigay nila kung sino man po yung hinahabol ng ICC. This isn't just any chat. It's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask. Yun nga po yun. May, may conditions yun. Hindi naman po general rule lang yan na parang it can be imposed. Yun nga, kasi imagine nyo kung may binaril yung isang senador tapos tumakbo siya doon, whether in session or not, hinahabol siya ng kapulisan, hot pursuit yun. Ano yan? Hindi po, wala pong ganon na all-encompassing rule. Okay. Ako, may curious question lang din, Senator, no? Kasi, yes, we're looking at the ICC na nililitis na ang kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Pero, ito ay sa dating Pangulong Duterte lamang. Hindi pa naman sila naglalabas ng any warrant of arrest para sa ilan pang mga personalidad. So, ang gumugulong na kaso lamang ay for the former president. Bakit hindi po ba maaaring magkaroon ng mga parallel na hearing dito sa Pilipinas para masabi naman na meron naman talagang gumugulong na hustisya dito sa ating bansa? Wala naman pong kaso up to now. Ayan ito malinaw na sasagutin to ni Senator Trillanes. I'm sure sa 337 viewers, may mga didilis na naliligaw dito na nakikinig sa Bengador. Okay? Ngayon pakinggan nyo itong sasabihin ni Senator Trillanes kung bakit hindi nagkakaroon ng session or tinatalakay yung kaso ni Bato de la Rosa, ni Bongo at ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan nyo to, ha? Yun nga po yung complementarity rule na tinatawag. Na kailangan, meron pong genuine and sincere investigation on itong mga crimes na ina-allege sa kanya dun sa ICC. Kaso simula ho nung 2016 hanggang ngayon, wala pong kaso. Ngayon hindi pwedeng pag tinanong, bakit hindi mo kasuhan? Ako po, hindi po ako party of interest. Anong ipa-file ko dito sa local courts? Wala naman po akong access sa datos. Kasi ito, crimes against humanity, it should be widespread and systematic. Ang capacity lang po mag-file ng case na ganyan ay ang national government. Ngayon, yung national government naman, pag ginawa niya yan, ang tanong dito, sino yung prosecutor na lilitis niyan at sino yung judge ang mag-i-issue ng warrant? Doon mo nga makikita na in this particular case, hindi nagpa-function yung ating justice system. Dun sa mga ordinaryong tao, nagpa-function siya. Pero dun sa mga makakapangyarihan, hindi siya nagpa-function kasi ito nga walang nagkakaso, walang nag-iimbestiga. Yun po yun. Kaya ganun ang malinaw na malinaw, mga kababayan ko, na ganun ang ginawang estratehiya ni Senator Sonny Trillanes para mapurso itong hustisya, na inilaban ng mga nadamay at nabiktima ng extrajudicial killings o EJK victims, mga kababayan. Malinaw na malinaw po sa sinabi ni Senator Trillanes na hindi uusad yan. Kasi nga po, yaan ay isa sa mga makapangyarihan na sindikato dito sa bansa. Isa yan sa mga may mga political dynasty, mga kababayan. Isa yan sa mga madadatong. Isa yan sa mga pinayaman ng Pogo Hub. Isa yan sa mga tawag dito, isa yang pamilya na yan sa mga di umano ay
protector ng mga multi-millionaire drug lords. Diba? O kaya, yung talino ni Senator Trillanes, hindi nila kaya dahil papunta pa lang sila, si Senator Trillanes, nakatulog na, nag-almusal na, dumigay pa. Ganong katalino, ka-advance mag-isip si Senator Trillanes.